Sa ibang balita naman, tinalakay ng Committee on Sustainable Development Goals ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng potensyal at produktibong paggamit sa bamboo o kawayan bilang industrial crop sa pamamagitan po ng Asia-Pacific World Bamboo Forum. Ang detalye ihahatid ni Camille Gonzalez live mula sa Batasang Pambansa. Camille. Bien, sa pagdinig nga kanina ng House Committee on Sustainable Development Goals, nagsagawa ng briefing ang Philippine Bamboo Industry Development Council o PBDIC ukol sa culmination ng Asia-Pacific World Bamboo Forum sa unang buwan ng 2027. Ayon sa DTI at PBIDC, batay sa pag-aaral, itinuturing ng industrial crop ang kawayan dahil bukod sa isa itong multifunctional raw material, nagagamit din ito sa curing ng tabako at pagpapalago ng iba pang pananim. Itinutulak ng DTI ang sustainable mechanism para sa produksyon at pag-aani ng kawayan. Ayon kay DTI Undersecretary Cheryl Natividad Caballero, malaki ang potensyal nito sa low-cost housing at high-value farming sa bansa. It has been relayed to us also by some housing developers that if there will be a conscious effort to really address and come up with a more sustainable material, that item of including bamboo, in this case, most probably, Mr. Chair, engineered bamboo, as part of the cost reduction mechanism for your low-cost housing. The High Value Crops Development Program pushes bamboo plus cash crops as a mechanism to establish farm models. And farmers and investors may adopt the cooperative system in putting up economically sized farms for high-value farming. Ipresenta naman ng Asian Development Bank o ADB ang proposal para sa Regional Bamboo Forum sa Asia-Pacific, kung saan ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-host ang Pilipinas ng nasabing pandaigdigang pagtitipon. Ayon sa ADB, mag-iimbita sila ng 10 developing member countries upang talakayan ang mga solusyon sa mas produktibong paggamit ng kawayan. Sa 4 na araw ng forum, tatalakayin muna ang mga pulisiya at regulasyong nangangailangan ng suporta ng gobyerno. Susundan ito ng diskusyon ng mga eksperto sa paggamit ng kawayan sa forest management, konstruksyon, plantation at nursery. Ayon sa ADB, layunin ding i-endorso ang bamboo para sa nutrisyon, manufacturing, procurement at enerhiya. Gayunman, iginit ng ADB na magiging posible lamang ang lahat ng ito kung makakakuha ng sapat na pondo mula sa pamahalaan. We believe that we can access donor funding, but of course, if the government is able to contribute, this would help, and this would also show a commitment. But we don't want to delay the process, so we need to start now. Para kay Masbate 2nd District Representative Elisa Co, malaki rin ang papel ng TESDA sa bamboo training. As early as this time, we must include TESDA so that we can develop skilled people who will make use of this bamboo, especially for engineering bamboo. I believe that TESDA has a lot of budgets and trainings, and we can include this bamboo trainings into the portfolio of TESDA. Iminungkahi ni House Committee on Sustainable Development Goals Chairperson Jose Manuel Alba na magkasa ng isa pang pagpupulong para sa mas mabilis na preparasyon para sa World Bamboo Forum. Maybe we can also devote another meeting so we can really speed up the preparations in connection with the World Bamboo Forum. Maybe we can have another meeting with PBIDC and of course the members of the committee, so that we can already start the ball rolling. We can help the secretariat, because PBIDC secretariat will be the one to spearhead this initiative. So we will be just at your back to support you. Bien, tiniyak ni Committee Chairperson Jose Manuel Alba na buong suporta ng Kongreso para sa mga naturang inisyatiba. Inaprobahan din ang 2 mosyon na iparating sa Executive Department ang mga resolusyon ng pag-reclassify sa bamboo bilang isang industrial crop at ang pagbuo ng carbon-to-market framework para rito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News.